Patuloy na nakararanas ng pag-ulan ang ilang bayan sa Ilocos Region dahil sa Bagyong Henry. Samantala, problemado pa rin ang mga probinsyang pilit bumabangon sa pinsalang iniwan naman ng Bagyong Glenda. May report si Dano Tingkungko. Sa lakas ng buhos ng ulan, natabunan ng gumuhong lupa mula sa bundok ang Abra Ilocos Sur Road. Agad na nagkasan ng clearing operations para hindi magdulot ng aksidente sa mga motorista. Buong araw na nakaranas ng panakanakang ulan ang buong probinsya dahil sa Bagyong Henry. Pero sa kabila niyan, kulang pa rin daw ang tubig sa mga sakahan. Ang mga Tagalawag naman nag-aalala na dahil 3 araw nang inuulan at binabaha ang kanilang mga sakahan. Pangamba nila, baka mabulok na ang kanilang mga tanim. Binaha naman ng mga paaralan sa Abra dahil sa magdamag na pag-ulan. Sa Bangued West Central School, tuloy pa rin ang klase ng mga bata kahit pinasok na ng tubig ang ilang silid-aralan. Malalakas na alon naman ang humampas sa breakwater ng Noveleta, Cavite. Dahil sa lakas ng mga alon, wala munang pumalaot ng mga mangingisda. Hanggang ngayon, hindi pa tuluyang nakakabangon ang ilang binayo ng Bagyong Glenda. Hindi bababa sa 70 pamilyang nananatili pa rin sa evacuation center sa Bataan. Ang ilang bahay kasi sa tabing dagat, nagmistulang napiping lata. Ano yung sinira sa mga bahay nyo? Alon po. Alon. Malaki pong alon. Gabahay po yung alon. Ramdam din ang pasakit na iniwan ng Bagyong Glenda sa Laguna. Ang truck na ito hirap na makadaan dahil sa nakalaylay na kable ng kuryente. Nagsikip tuloy ang daloy ng trapiko. Problema pa rin ng mga residente ang mga nasirang bahay at mga nakahambalang na puno. Patuloy tayo lalaban sa hamon ng bagyong ito na hindi tayo susuko basta magkaisa tayo, kaya-kaya natin. Sa Camarines Norte, patuloy ang pagbabantay sa mga ilog na posibleng umapaw sakaling umulan na naman ng malakas. Mag-iisang linggo nang paralisado ang kabuhayan ng mga mangingisda dahil sa gale warning. Dahil daanan ng bagyo ang Camarines Norte, madalas hindi nakakapalaot ang mga mangingisda dito sa bayan ng Mercedes. Pero kung pangingisda lang ang tanging ikinabubuhay ng mga taga rito, doble ang kanilang problema tuwing may bagyo. Hindi lang sa pinsala ng bagyo, kundi pati na rin sa dagok ng pang-araw-araw na pamumuhay. Kung dito ay meron man lang ibang trabaho na mapag-aanuhan, pwede. Pagbabalingan. Ay wala naman pagbabalingan kung dito yung pangingisda. Wala naman po pabriko papasok ko rito, nag-asala kami sa dagat. Kung kapag malakas sa dagat, wala. Sa kasagsagan ng Bagyong Glenda, bumagsak ang isang floating school ng mga batang Badjao sa Zamboanga City. Kwento ng isang guro, nagsimulang bumigay ang kanilang paaralan habang nagkaklase dahil sa lakas ng mga alon. Nangako naman ng mga lokal na opisyal na ipapaayos agad ang nasirang eskwelahan. Dano Tingkungko, GMA News.